we are now here at chapter 17 now. Misfortunes in Madrid, so which may makakasalihan sa Madrid. So, as we discuss on this chapter 17, meron tayo, nakikita natin dito no, kung saan yung dumating sila sa Madrid na mga unang bahagi ng August 2019. Sinikap niyang gagutin ng lahat ng mga na pamamahay para nga dito sa kanya uh, problema no, na parang sa kanyang pamilya no, na saan na siya susunod ang kanyang pagbubuhay na sawian hanggang sa maramdaman ng kaibigan na ng cross na kanyang pinapasan. Dito makikita din natin kung saan hinaman niya no, sila Antonio at si Lauretana. No? At dito makikita din natin no, na hindi natuloy ito. At dito naman sa kabilang banda ay kinasal si Rivera sa isang inhinyero na Ingles na isang pagtataksil ng lalaki na mahal niya ng labing isang taon ay nagwasak sa kanyang puso. So, ngunit dahil sa marunong ibagay sa mga sitwasyon sa Rizal, yung go with the flow na kind of attitude or behavior, nalagpasan niya, na-overcome niya ang mapait na karanasan dulot ng pag-ibig na ipinagpatuloy niya na mismo matubos sa kanyang inarapit bayan. So, dito sa kabilang banda, yung mga failure to get justice for her family na di pagkamit ng mga hostation para sa kanyang pamilya ay yung pagdating sa Madrid ay kaagad na humingi ng tulong sa sa mga grupo ng Pilipino o ang Asosasyon Hispano-Pilipina na pagkahalaga ng liberal sa Espanya na pinamagpit ng ito ay ang La Justicia, El Globo, La República, El Resumen at iba pa na naroroon para makamtan ang katarungan ng mga inaaping taga-kanabanig sa Pilipinas. Pati ng kanyang kawan. Kasama ni Marcelo Del Pilar na kanyang pinamumulan ng isang abogado para sa kasong ito nga at itong si Dr. Dominador Gomez na kalihim ng Asosasyon Hispano-Pilipina na pinuntahan nila ang ministro ng Bacolod noong si Senior Pablo no, para sa ipahayag ng kanyang protesta tungkol sa kawalang katarungan ginawa ni Gobernador Valeriano Weyler dito sa Pilipinas sa mga panahon ngayon at ang mga Dominicano para nila sa pangangalaga nila Hacienda na sa Canada. Walang nangyari sa pangyam nila kay Ministro para bigay ng pahayag ng resumen sa pahayag ng pagsimulat sa mga Pilipino para nga dito sa pagbibingihan ng mga buka na buksan ang Porta Moneda at pangakakilip na nitong patakang kolonya ng Espanya. So dito marami pa tayo makikita mas mga balita ang mararating kay Rizal sa Madrid habang pinaglalaban ng justisya. So balita niya dito ang kanyang bayanan si Silva Salvador na nakatanggap na siya ng kopya ng kasulot ng pagpapakinsik na pinagtutos ng mga Dominikano para kay Francisco Rizal at ito ang kasamahan nito. Balita naman ng kanyang kapatid na si Saturnino na tinatapang sina Pasiano Rizal, Antonio Lopez, no, Silvestre Ubaldo, Diong Mateo, no, at Dandoy na kamag-anak ng mga Rizal sa Mindoro. At sila tinakip sa Calamba at pinaalis ng Maynila noong September 6, 1890. Nalaman pa niya na mula sa hindi ko naitanggap kay sa Rubina na ang kanilang mga magulang. Kasi pilitang pinaalis sa kanyang tahanan at naniraan na sa bahay na ni Narcisa dito na sa asawa niya na si Antonino. So sa kanyang kawalan ng pag-asa, humingi ng tulong si Rizal no, dito nga si Rizal sa liberal ng Espanyol na dati membro ng minister. So kasama ang kanan ito nga ay walang wala namang naibigay na tulong no, so, sa kanyang kaso so pagsimpatya lamang.
Sa kabilang banda naman yung parangal mula kay Panganiban o yung UBG. Isa kasi itong kalungkutan kung saan natanggap na balita ni Rizal para sa kanya dito sa mga dinig ng kanyang kaibigan na si Jose Maria Panganiban. Nakasama niya sa kilusang propaganda no, namatay sa Barcelona noong panahon yun, August 1890. So dahil sa matagal ng sakit no, na dinadamdam nito, so dito rin no, siya mas lalong malalim na pagpanaw ng kanyang kaibigan na taga Bicol noong isang linggo. So manood mo yun po, sumunod siya sa napagod ng parangal para sa kanyang kaibigan na si Panganiban. So sa edad na 27, no, sa makabilang buhay na nga itong kanyang kababayan. No? At naroon daw siya upang hugutin niya ang huling hininga. No? At nakita namin siyang mamatay sa aming bisig. Pinakikinggan namin ang kanyang mga katirang puspos na pagmamahal sa bayan. So bukod doon, isa sa mga malungkot na kapalaran, no, itong mga nangyari nito, si Panganiban niya na bininiyaan nito na isang di pangkaraniwang talino na di masusukat ng kasipagan ay isa sa mga sagrado niya at lehitimong pag-asa ng kanyang kababayan o bayan. Dahil dito nabuwasan sila. So sumunod na bagay naman is nagkaroon ng naubot na duwelo kay Antonio Luna o yung aborted blood with Antonio. So dito sa pagtatapos ng panahon ng buwan ng Agosto 1890, so lumabas si Silsa sa isang salo-salo ng mga Pilipino sa Madrid. So dahil naman nakagawi, so palaging patuloy celebration na nag-iing naman ng mga kakaibigan, kakasama, magtatropa. So pagka maraming nainom, so nagkaroon ng mga ibang bigat na salita o matabil na mga bilang, no, para sa mga panauwi kung ano ang pinagkakaito. So isa sa mga nalasing daw ay si Antonio Luna, kung saan mga panahon yun, masamang loob ni Antonio Luna dahil nabigo siya sa kanyang pag-ibig na pinalibas. Kasi sa loob niya, sinisisi niya si Rizal sa kanyang kabiguan. Kasi no, kahit ay paliwanag sa kanya ni Rizal na walang kinalaman dito, itong si Rizal niya, dala ng selos at kalasingan itong si Antonio Luna. Kung ano-ano masasama na yung sinabi niya tungkol kay Nelly. So narinig siya ni Rizal bilang isang Marino, hindi pa palagan no, gusto ni Rizal ang ganoong pamabastos sa sinulang babae. Galit na galit sa kaibigan at hinamon niya si Antonio Luna sa isang duelo. So dahil nga si Rizal ang umamon ng duelo dito, makatwirang pipiliin ni Luna ang espada, kaya nanganganib ang buhay ni Rizal dahil si Luna ang hinamon, no? At siya ang may karapatang pumili ng batas. So dito makikita rin natin na natakot ang mga Pilipino sa insidente ito. Sinigap nilang gawing hinahanap ang dalawa, si Rizal at si Luna, at sinabing kanilang duelo magiging kasiraan naman ng kanilang pinaglaban. So sa kabutihan palad naman, si Luna doon ang mas masaan ng malasig ito, no? At ito ay sinikap niya ng gawing mahinahon ang si Rizal, no? At itong si Luna, so sinabi ang kanyang duelo magiging kasiraan naman, no? At hindi ito marapat na mangyayari. So nagpaumanhin siya sama sa mga sabi niya sa dalaga itong si Luna, at tinanggap naman Rizal ng buong buo itong kanyang paumanhin, muli naging mabuting magkaibigan silang dalawa. So sa kabilang banda, hinamon naman ni Rizal ng Saritana sa isang lugar sapagkat si Rizal ay hindi likas na maimit, no, ang kanyang at pag-away dahil ngunit sa kanyang nasaling na nakarangalan at kanyang kababayan, pamilya, kababaihan o kaibigan, hindi siya nanginginig kapag away o pagtatanggol nito kahit na buhay pa niya. Kaya sa isang okasyon na hinamon, no, ni Rizal ang isa pang lalaki si Revences Lauretana, no, sa isang makaribal niya ito sa pagsulat o panulat. Si Lauretana isang matalinong scholar ng Espanyol at isang ahente, no, sa pahayagan ng mga prayle ng Espanya o sa Espanya. No, itinutulig siya niya ang mga Pilipino kasama na si Rizal at matibukang pahayagan na upang lungsod sa Espanya, no, kung saan sinulat niya hindi na nakakabayad ng upa ng bayad sa lapi ng pamilya at mga kaibigan ni Rizal, kaya sila pinatalsik na
sa mga lupa ng mga Dominicano dito nga sa Calamba sa Pilipinas. So dahil dito naniniwala ang mabuting dahil nga dito sa bagay nito naniniwalang na-insultos dito si Rizal kaya kagad niyang umilos, no? At nagpadala siya ng mensahe kay Retana at hinamon sa iba. Tanging dugo ni Retano ang kanyang paumanhin ang maghuhugas doon ng lumisang ngalan na pangalan ng mga Rizal at mga kaibigan bilang kapalit ng kanyang sinabi sa mga bagay niya. So parang hinihingi niya ang paumanhin at ang dugo na gusto mangyari ni Rizal at lalo dito mga kaiwan sa Retana. Ang insidente ay nagpatahimik sa panunulat ni Retana laban kay Rizal, kaya ito ay nabuo ng malaking paghahangan niya kay Rizal at pagkara ay sinulat niya ang unang aklat ng kanyang buhay ng pinakadakilang bayaning Pilipino. Ito nga si Rizal at hinalaan niya pagkamartir niya binatak. So dahil dito kasi binalaan nila na walang kalaban-laban kay Rizal kung si Wenceslao Retana dahil mahusay ang huli, no, sa baril at espada itong si Rizal lamang kay Wenceslao. So hindi kahit nilang bawiin na lamang ang kanyang isinulat at magpaumanhin na dito sa Pama mga pahayagan, no, na dapat nagbabago isang kamalis na public apology. So yeah. So we have infidelity of Rivera o ang pagtataksin ni Rivera. So noong mga panahon ng 1890, malungkot naman si Rizal sapagkat sa kabiguan niya sa Madrid, sa panggabi na nanonood sila magkaibigan sa isang gula sa teatro ng Apol ng mga Dominio ay nawala roon ng kanyang gintong rose na may lakad na kanilalagyan ng larawan ng kanyang kasintahan si Leonardo. So sa kanyang minamahal na kasintahan. So pagkawala na rapat ay tila masamang palatandaan ng pangitang kumbagan. Nagsapit ng December 18, 1890 ng mga panahon iyon. So habang ang malamig na hangin ay umiikip ng sunod-sunod, mga panahon may salang nilang na nagsasabing ikakasal sa San Andres na siyang pinili ng kanyang ina. So that is a fixed marriage or arranged marriage from her mother, and it's chosen by his family to marry this man. So kaya humingi siya ng tawad kay Rizal. So malaking dalo kay Rizal, ang liham na ito nangilid ang luha ng kanyang mga dahil sa paglulubog ng puso hanggang sa sulat ng binanggit ang mga bigkas na salitang bagay na kung saan hindi niya muli nakakapiling na kanyang labing isang taon na kasintahang si Leonardo. So ilang linggo ang lumipas bago nagawa ni Rizal di kwento ang kanyang kasawian sa mata ng kaibigan kay Leonardo. So that's why ito ang si Rizal ay sobrang kalungkutan dahil doon hindi niya nagawang magsabi ang kanyang mga bagay na nararamdaman na masakit sa kanyang dinadala na sa buhay. So sa kabilang naman, pagkaranggat ng buwan, sumulat muli si Dumede at sinabi na tunay na kikiramay ako siya sa pagkawalan ng babaeng nais mong pakasalan. Ngunit kung siya, kung kaya niyang kawalan ang isang Rizal na hindi karapat-dapat sa iyong marangal na diwa dahil para sa isang aga na nagpapa ng demante para makuha ang isang bato. Sa madaling salita, hindi siya ang babae para kay Rizal. So mga liham na sinanggit ni Dumede kay Rizal. So sa kabilang banda naman, merong hidwaan ni Rizal at Del Pilar ang matapos ng mga panahon ngayon ng 1890, nagkaroon ng hidwaan para sa pamumuno ni Rizal at Del Pilar. So ito yung Rizalista, Pilarista na kung saan mamumuno ng abang pahayagan ng editorial ng La Solidaridad. So walang kaduda-duda ang pagiging pinuno ni Rizal ng mga Pilipino sa Europa dahil sa pinakatalentadong Pilipino na kanyang panahon noon ng mga bagay na iyon. Sabi naman na si Pilar ay matapang na abogado at mamamahayag pakilala sa Madrid dahil sa kanyang matatapang na sulat editorial sa La Solidaridad na pahayagan. Yan naging pag-aari ng Yellow.
Pinili ang pahayagang ito mula kay Pablo Rienzares na naunang may-ari ng pinalitan ni Cristiano Lopezan bilang mga panahon. So bilang Pinoy, sinikap ni Rizal na puspos ang mga kanyang kababayan. Ang kanyang sariling idealismo dahil naniniwala siya para sa magkaroon ng prestigyo sa paligid sa propaganda at para makuha ang paglalang ng Espanyol sa kanilang maging mataas na kailang panuntunan sa moralidad ng digudan, diwan ng pagdurusa. So dahil dito nga no, sa panahong iyon ng mga bagay na yun, papatakang editorial ng solidarity sa ilang mga panginisiba ni Del Pilar ay lalong nagpala ang hidwaan nila no, Rizal at Del Pilar. Hindi sinauyunan ni Rizal ang ilang malalapit na kaibigan ang patakang editorial ng pahayagan dahil tulos ito sa pananaw ng politikal ng Rizal. So dito nga parang iwasan ang pagkakasira nila Del Pilar at Rizal mga Pilipino sa mga siyam na po ang bilang ang benta na nagtipon noong panahon ng January 1891 araw ng bagong taon para makapagkasundo sila na sabay may paigting ang kampanya para sa reforma na pagkasunduan nila sa pulong nito na pinunong katawan ng responsable. Sa bagay na ito, ang responsable ay pipiliin para sa mga siba no, ng mga kalakaran sa komunidad ng Pilipino at siyang magsasaayos ng patakaran editorial na solidarity. So tintunan din Pilar ang proposisyon no, na kung saan na ang pangasiwa maupunta sa responsable dahil napahayagan ng isang pribadong gawa. Yung pa man, pumayag silang maglakal ng mga artikulong nagpapahayag ng mga aspirasyon at kahilingan ng mga Pilipino. So dahil dito na sa pagtutulong ng Pilar, ang proposisyon na bigyan ng responsable ang pangasiwa sa solidaridad ay inabando na. So, ang pulong ay nagpatuloy sa paghahanap sa responsable na napagkasunduan ng responsable. Iaalal daw sa 2.5 boto o tutor na komunidad ng siyang naku ng mga Pilipinong naroroon sa Espanya sa Madrid. So dito naman binitawan ni Rizal ang pamumuno no, kung saan ang eleksyon ay tinakuda noong unang linggo ng Pebrero 1891. Mga Pilipino ay nahati sa dalawang magkasalungat na pangkat o grupo na tinatawag na Rizalista at Pilarista. Dahil nga dito, naging marami mainit ang eleksyon at hindi nagkasundo ang magkababayan mula sa simula noong unang araw ng botohan. Si Rizal ang nanalo ngunit hindi nakamit ang 2 boto para may ito ng responsable o tutor na kanyang requirement o required na boto. So dahil doon sa ikalawang nagkaroon ng araw ng botohan, ang resulta ay di naman makapagbigay ng pasya dahil nanalo si Rizal ngunit hindi pa rin niya nakamit ang 2.5 boto sa pangalawang pangyayari. So dito, ngunit naginoong ngunit dito noon kung saan ay sitwasyon ay naging mainit no, at naging kritikal ng 3 araw ng kanilang botohan o kaya buong puso nakiusap si Pasha at si Mariano Ponce no, sa mga kababayan ni Alan si Rizal ang ilang pilarista or pilarista ay pinakinggan ang kanyang panawagan dahil doon kaya nanalo si Rizal sa araw na iyon ng boto. So dahil nakamit na ang 2.5 boto sa pagkakataon siya ang naging responsable. Ngunit dahil doon, no, si Rizal ay Marino ang pinanggihan ang inaasam na posisyon. Siya ay ikarangalan na pagtingin sa kanyang sarili at dignidad na mataas na kanyang delikadesa no, na isang bagay na wala namang marami isang bagay na wala ang marami politiko ng mga bayan na sa lahat ng panahon. Kaya mabuting hindi maging pinuno ng isang hating kababayan. So, batid niya ang ilan sa mga kababayan sa Suporta kay Del Pilar ay kinaiinisan siya. So, kung kahit minabugyan na ng makalihan, pamumuno, isang maging dahilan nito ng pagkahiwalay at kapaitan ng mga kababayan. So, that's why i-abandon na ang pamumuno pinitawan niya ang pamumuno bilang mahahalal na isang responsable. So, sa kabilang banda, at Diyos Madrid, sumulat siya ng isang maikling liham na kanyang pasasalamat na pag-alis niya ngayon sa Madrid sa kababayan niyang mundo sa bilang isang responsable niya. Walukot niyang
inimpake ang gamit, binayaran ng mga pagkakautang at lumuli ng kontrakto ng BRH. So habang papalis na ng kwento, ang mga master niya ang kanyang bintahan sa negosyo ang mga din. Kung saan naging masya ng panahon ng pagpasita niya noong dating ng 1882 o 1885 hanggang pala. Noong dalawang pagpunta niya noong 1890 to 1891, noong pagkakamafitan niya ang bansa na sa Espanya ang nagdurugok ng puso ng mga pangalan sa lugar ng Pagkas. So dahil doon, sinulat niya ng ilang taon ng kanyang nakaraan at sinabi doon ang mag-detest sa pinakamasaya, no? Isa sa pinakamasaya at gusto din sa buong mundo na kanyang napuntahan na nagtatagal ng buong Europa at sila. So, makikita doon yung kanyang mga bagay na kanilang mga na-describe mga sa kanyang paglagi doon. At doon tapos ang kanyang buhay sa kanyang pagbisita sa amin. That will be the end of our discussion for this topic. Thank you.